Handa raw ang electric company ng Meralco na tumugon sa panawagan ni Pangulong Marcos na tanggalin na ang system loss sa singil sa kuryente. Pero ayon sa Department of Energy, hindi ganoon kadali mababawas ang singil na yan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi sa kanyang SONA, dapat nang tanggalin ang system loss charge para mapababa ang singil sa electric bill ng mga consumer. Ang rate na ito ay para sa nawawalang kuryente sa proseso ng pagpapadala ng supply mula sa mga planta papunta sa mga distribution utilities hanggang sa mga kabahayan at mga establishmento. Halos 20 taon na nakakaraan, ginamit ng Meralco sa TV commercial nito yung paghahalin tulad sa yelo para maipaliwanag yung medyo komplikadong konsepto nitong system loss. Ito halimbawa, bibili tayo ng yelo. Siyempre, kapag iuwi natin ito, may matutunaw na parte. At yung natunaw na parte, yung maihahalin tulad natin sa nasayang na kuryente na hindi nasagot ng power generation companies at distribution utilities katulad ng Meralco. Kasama rin sa binabayaran ng mga consumer ang pilfered o kuryenteng nananakaw. Kaya kung matatanggal ang system loss sa electric bill, tinatayang aabot din sa 5 hanggang 10% ang matitipid ng mga consumer. Mas malaki naman sa mga nasa malayong lugar dahil may ibang mga electric cooperatives na umaabot pa nga raw ng 16% ang system loss charge. Bagay na aabangan ni Joanna na may halos 9,000 pisong bayarin sa kuryente ngayong buwan. Halos 500 piso raw kasi ang matatapya sa kanilang bill kapag natuluyan. Sa 500 na yun, kahit papano may mabibili na rin kami sa pang-ulam na rin po namin yun sa isang araw. Ayon naman sa Meralco, handa itong makipag-usap sa mga stakeholder kaugnay sa issue. Nag-i-invest naman ang kumpanya sa mga pasilidad at teknolohiya para mabawasan ang system losses. Pero sadyang may natitirang level ng nasasayang na kuryente na bahagi na ng electric distribution system. Ayon naman kay Energy Secretary Sharon Garin, matagal nang pinag-aaralan ang pagtapyas sa system loss charge. We have done consultations with the stakeholders as well as the including ERC and the other agencies that we have. So, tuloy-tuloy naman po yan. Meron kaming mga suggestions po sa HOR tsaka sa Senate. But ultimately, it's a discretion or a decision of Congress. So, nakasubmit na po yan. Kailangan kasing maamyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law para maisakatuparan yan. Target ng DOE na maipatupad ito sa loob ng 1 taon o sa susunod na SONA ng Pangulo. Kahit naman ang Energy Regulatory Commission o ERC, hihintayin daw muna ang gagawin ng Kongreso. Dapat ay malaman din natin doon sa magiging pag-amyenda sa IPIRA kung sino na ang papasan dito sa gastusing ito. Kasi itong system loss, nire-representan nito yung gastos sa paglikha ng kuryente at pag-transmit nito. Kung ito ay hindi maipapasa sa mga konsumidores, paano ito ma-absorb ng mga utilities o kaya ng iba pang mga stakeholders ng ating power sector? Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.